ng aksyon journalismo sa primetime panalo ng TV5. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Bulusan sa Sorsogon pasado alas 9 ng umaga kanina. Ito na raw ang pinakamalakas na pagbuga nito mula nang mag-alboroto ang bulkan noong Nobyembre. Dahil dyan sinimulan na rin ang paglikas ng mga residente sa paligid ng bulkan. Para po sa update sa telepono ang officer ng Sorsogon PDRRMC na si Manro Hayco. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi naman, ma'am. Pati doon sa ating mga nanonood na narinig. Sir, ano na po ang sitwasyon natin ngayon dyan sa Sorsogon? Well, ma'am, yung area natin niya kanina, medyo nag-zero visibility tayo doon sa highway. But ngayon, sir, ma'am, nakakadaan na rin po. At the same time, yung mga evacuees natin nandun na rin sa evacuation center. So far, ma'am, na medyo bumalik tayo sa, hindi naman na matasabi natin normal, but passable na rin po yung mga daanan natin. Gano'n na po karaming mga kababayan natin dyan ang na-evacuate? Well, ang evacuation natin sa isang munisipyo, umabot na po naman na 319 na persons. Andun po sa isang malaki evacuation center natin. Sir, sa tingin po ba natin or sa pagmamonitor po natin, kamusta ang behavior nitong Mount Bulusan? Well, ma'am, medyo iba ang behavior niya ngayon kasi may isang area dito na hindi naman talaga dati inaabot siya ng asphalt. Ngayon, ma'am, halos inaabot niya 85% of the area, inabot ng asphalt, ma'am. Opo. So ito po ba ay mas marami pong mga kababayan natin talaga ang dapat nating ilikas dyan? Well, ma'am, kung hindi na siya umulit mag-alboroto, siguro dito sa nakadikta sa atin, ito na rin po siguro mamang magiging evacuous natin. Hopefully, hindi na siya ulit mag-alboroto bukas. Alright. Or mamayang gabi. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Mr. Manro Hayco ng Sorsogon PDRRMC. At sa iba pang mga balita, kilala na ng Department of Justice ang isa sa dalawang kalansay na natagpuan sa lupain ng mga ampatuan sa Maguindanao. Pero tumanggi muna si Justice Secretary Leila de Lima na magbigay ng iba pang detalye. Natagpuan ang dalawang kalansay sa lote na pagmamayari ng suspendido at ngayon nakakulong na gobernador ng ARMM na si Zaldi Ampatuan. Nakaposas ang dalawa at nakatali pa ng masking tape. Hinukay ang lugar sa bisa ng search warrant para sa mga iligal na baril at pampasabog na pinaniniwalaang nakatago doon. Pinag-aaralan na ang pagsasampa ng reklamo sa mga ampatuan. Kasabay nito, pabor naman si Pangulo Aquino sa media coverage sa pagdinig sa kasong multiple murder laban sa mga ampatuan. Binigyang pagkilala ng local government ng Rizal ang tricycle driver na tumulong para madakip ang suspect sa tinaguriang Valentine's Day Massacre sa Cainta, Rizal. Ibinigay na rin kay Edmundo Hasmin ang 100,000 pisong pabuya dahil sa pagtuturo niya sa suspect na si Fortunato Junjun Asibar. Pinarangalan din ni Cainta Mayor Mon Ilaga ng mga pulis Marinduque na nakahuli sa suspect. February 16 nang matimbog si Junjun sa Buwak, Marinduque. Umamin siya sa pagbatay sa mga kaanak na sina Amado, asawa nitong si Elizabeth, at mga anak na sina Amado Jr. at Fritzy. Umaasa ngayon ang ilang boxing experts na tumaas si Nonito the Filipino Flash Donaire sa kanyang pound-for-pound ranking matapos niyang patumbahin ang Mexicanong si Fernando Montiel sa kanilang laban kahapon sa Las Vegas, Nevada. Sa ngayon, panlima si Donaire sa ranking kung saan number 1 si People's Champ Manny Pacquiao. Dalawang title ang nasungkit ni Donaire kahapon na sa lakas ng left hook ay napangisay ang kalaban. Ryan ang ikwento mo. Sa round 1 pa lang, nakaporma na agad si Nonito the Filipino Flash Donaire laban sa Mexicanong si Fernando Montiel. 12 rounds dapat ang bakbakan sa Mandalay Bay Hotel sa Las Vegas. Pero sa natitirang 57 seconds na round 2, biglang nagpakawala si Donaire nang makamandag ng left hook sa pulsa mukha ang Mexicano. Sa bilis at hindi sa pak Donaire, nangisip si Montiel habang nakatihaya sa lona. Si Donaire napatalo na sa tuwa. Shot, it's over! It's over! It's over! Kahit mahilo-hilo pa si Montiel, nagbigay ng go signal ng referee para ituloy ang laban. Dinalagkasaya ng panahon si Donaire at agad sumugod at pinagkusuntok si Montiel. Dito, ipinahinto na ng referee ang laban. Wow!
What a win by Nonito Donaire. It's the same left hook. Nonito. Dahil sa technical knockout o TKO, matagumpay na naagaw ni Donaire kay Montiel ang WBC at WBO bantamweight title. Ito na rin ang ika-26 na panalo at ang ika-18 knockout ni Donaire. Agad namang sinugod si Montiel sa University Medical Center para masuri. Ryan Ang, News 5. Umarangkada na ang training ng Philippine football team na Azkal sa Baguio. Paghahanda nila ito sa nalalapit nilang laban kontra Mongolia. Mula Baguio, ikwento mo James Beltran. Mistulang mga artista ang touring sa mga Azkals nang dumating sila sa Benguet State University kaninang umaga. Alas 10 nag-umpisa ang pagsasanay ng national football team. Nag-jogging sila sa field, nag-stretching at iba pang ehersisyo nagpapalakas sa katawan. Ang mga goalie, nagsanay na sa pagsalo ng mga football. Yes, good. Sabi ni Coach Michael Weiss, malaking pagsubok ang susunod na laro nila laban sa Mongolia. Napakalamig kasi ng panahon doon na umaabot sa negative 10 degrees. Kaya naman angkop ang lamig sa Benguet para sa kanilang training. To get away from Manila because Manila is very hot and it does not at all fit to our plan according to the cold weather in Mongolia. We have to adapt. Gagamit din daw ng espesyal na uniform ang koponan para lang sa laro nila sa March 15. Tiniyak din ni Weiss na hindi makakaapekto sa koponan ang paglipat ng field touch midfield na si Jason De Jong sa Sriwijaya Football Club ng Indonesia. Matapos ang training sa Benguet, tutulak ang grupo sa Fukushima, Japan sa March 6 para paghandaan ang laro sa Ulaanbaatar, Mongolia. Kampante ang Azkals na matatalo nila ang koponan ng Mongolia sa kabila ng tinatawag na hometown advantage. At sa oras na sila'y manalo, sana tuloy-tuloy na raw ito para muli mabigyan ng buhay ang sport na football sa Pilipinas. Mula rito sa Benguet, James Beltran, News 5. At mula naman sa football, tayo magtungo sa basketball. Sa NBA, sa Amerika, wagi ang Western Conference sa 2011 All-Star Games. Napatood nila ang Eastern Conference team na pinangunahan ni LeBron James sa score na 148-143. Siyempre pa, nagpakitang gilas si Lakers star Kobe Bryant. Umiscore siya ng 37 points at 14 rebounds para sa Western team. Siya ay tinanghal na Most Valuable Player o MVP. Ang kanyang ikaapat sa All-Star Games. Usap-usapan din ang pagpapalipad na dunk ni LA Clippers rookie Blake Griffin na siyang nanalo sa slam dunk competition. Tumalon sa ibabaw ng kotse si Griffin habang ipinapasa sa kanya ang bola mula sa kotse para sa kanyang dunk. Yes! Meron akong bidyong dati pinakita ng duling na opossum. Maraming nagtaka, subalit may wildcat. Dito'y nairita, mayabang na si Tabing. Duling din naman siya. Ito po si Heidi, opossum na duling. Sa aking super video, noon po'y nagningning. Super sikat kahit masamang tumingin. At sa Oscars Academy, isang panauhin. Sa Kalapita Zoo, nainggit ang Jaguarandi. Ang kanya daw mata sa lubong din kasi, kaya po nagalit. Gusto ding ma-TV. Nalilito lang daw siya at dalawa ang kamera. Pero ang totoo, isa lang talaga. Mga kids, speaking of mata, alam nyo ba na ang giant squid ay di pwedeng matahin? Ito kasi ang nagmamay-ari ng pinakamalaking eyeball sa buong planeta na may sukat na 18 inches. Naalala ko tuloy yung sinabi ng aking asawa pag nakakakita ako ng magaganda. Busog na naman daw yung mata ko. Pero totoo yan. Alam nyo ba kung anong mata ang laging busog? Ito ay ang matakaw. Baka ikaw. Ito pa rin po si Makata. Nagbibigay na naman ng edukasyon, leksyon, informasyon. Dito lang sa Aksyon! Susunod sa aksyon, militar sabit pa rin sa pagpatay sa botanist na si Leonard Coe. LTO Chief Virginia Torres, dinawit ng Highway Patrol Group sa pamamayagpag ng carnapping sa bansa. Sagot dito ni Torres, abangan. At chikang-chikang boses ng kapatid nating si Shalala, maririnig na rin sa radyo 5.